10 dahilan kung bakit wala nang mga allowance. Allowance na yan, lalo na kung ang hatian nyo naman ay 60-40 sa salon business. Yo, what's up? Magandang gabi mga salon owner o mga anong negosyo ba dyan, ha? Kumusta kayo dyan? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur, isang salon owner na hindi marunong sa kahit na anong services. Pero meron na tayo ngayong 5 branches. Alam nyo ba, dati rin akong napakabait, di ba? Yung todong ibigay mo na lahat para sa kanila. Basta kumita sila. Basta may maiuwi sila, no? Magkapera sila. Lalo na sa commission-based business. One time, naalala ko lang, kwento ko na lang din sa inyo. Meron kaming staff noon. Mga tatlong masasakit sa ulo. Yung sistema namin dati, ganito yan. Commission-based kami. So, bawat customer na papasok sa salon, naka-rotation yan. Kung sino yung nauna, sino yung pangalawa, sino yung pangatlo. Nung minsan, nag-start pa yung salon business namin. Ang gusto namin, may income sila. Kumita sila. Yun naman talaga yung pinaka-goal naming mga salon owner. Lalo na ako, yan yung pinaka-prinsipyo ko. Kailangan kumita, may kita ng sobrang malaking kita o mas higit pa ang aming mga tauhan. Pero minsan, may staff ako na ang daming kwentong problema sa buhay. Wala daw silang pambayad ng boarding house, wala daw silang pambili ng bigas, pambili ng ulam, basta ang daming problema. Dati kasi, yung kitaan namin sa salon business is mahina. Kasi, nag-uumpisa pa lang yung salon namin noon. Kaya, ang ginawa naming solusyon sa problemang iyon, kasi goal namin na kumita yung staff namin. Kaso, ang problema, mahina pa. Mahina pa yung benta. Ngayon, ang ginawa naming solusyon doon, request kasi yung asawa ko kasi siya naman yung nag-start ng salon. Siya yung pinaka-utak sa Zell Salon. Yung pagmalakasang salon ng Mindanao. Siya yung pinaka-utak dyan. Ngayon, dahil mas requested yung asawa ko, ang ginawa niyang setup, tuwing meron na siyang client na hinahandle, alam mo, nakapag-handle na siya ng isa or dalawa, staff na siya, no? Ibibigay na niya doon sa iba kahit na yung staff na yon hindi pa marunong gumawa. Dati kasi meron kaming tinatawag na isang rolling o isang income o isang customer sa staff. Dapat kasi niyan, paliwanag ko lang, medyo magulo. Dapat kasi niyan, yung kikita ng buhok, yun lang hairstylist. Ngayon, meron kaming binigay para sa nail technician, para sa salon assistant. Nagbigay kami ng isang rolling kung tawagin yun sa amin or isang rotation kasi rotational. So isang decking para sa kanya, para pag may dumaan na client, kikita pa rin siya. Or pag merong pumasok na client, siya na yung nakalagay doon sa listahan na mag-handle nun, sa kanya yung mapupunta. Pero ang problema dito, hindi marunong yung nail technician at salon assistant. Pero binigyan pa rin namin sila ng ganoong income. Kasi, mababait kami. Yun nga lang. Ito ang pumasok na problema. Kahit na kumita sila ng 500 pesos sa isang araw, magsisimangot pa yan. Masungit pang itsura niyan kasi mababa daw. Ang problema pa, yung asawa ko yung nag-handle dun sa customer at hinati niya para lang may maibigay dun sa staff na hindi pa marunong, di ba? So, dahil sa problemang yan, konektado to sa tanong na meron kasi tayong grupo, Salon Business Owners PH. So, etong katanungan sa grupo na magkano dapat ang ibibigay na allowance kung commission-based ka. Lalo na kung 60-40. So, para sa akin, eto ang 10 dahilan. 10 dahilan kung bakit wala ng allowance
pag commission based, lalo na kung 60-40. Okay, makinig. Unang dahilan, 60-40 ang kitaan. Halimbawa, sample muna tayo. Merong reband na pumasok, 1,000. 1,000. Ang hatian niyan, kasi 60-40 is 600 sa owner, 400 sa stylist. Ngayon, sa sample na yan, bibigyan kita ng problema. Dahilan, kaya tanggalin mo yung allowance na yan, na dapat wala yung allowance na yan. Unang problema dyan, meron tayong binabayarang renta. Renta sa building mo. Halimbawa, ang renta mo sa building, pagpalagay na lang natin 10,000. I-divide mo yan ng 30 days, pagpalagay mo na lang, magkano ba? 300. 300 yata. Mga ganyan, 300 or 30 ba? Sorry, hindi na akong marunong sa math ngayon. Palagay mo na lang, sample, ganon, 300, no, per day. Ngayon, kaltas na yon, 300. Meron pa yang pangalawa, kuryente. Kuryente. Nung nag-blow dry yan, nung nag-hair iron yan, nagplancha, kaltasan mo ng 50 yan na kuryente. Binuksan mo pa yung aircon, kasi nag-aircon ka, kaltas mo ulit ng aircon. Di ba? Kuryente. Pangalawa, kuryente. Tubig, pangatlo. Tubig. May tubig yan. Babanlawan yan. Di ba? Babanlawan. Ilang beses banlaw yan. Halimbawa, 10 piso yon. 10 na lang para madali. 3 na yon, ha? Pang-apat, meron pa tayong wifi. Wifi. Di ba? Connect mo yan sa wifi nyo. Pang-5 dahilan kung bakit wala na dapat allowance na yan, no? Connect mo sa wifi nyo. Meron pa tayong binabayarang cashier. Kung may cashier ka dyan. Ngayon, idagdag mo yun sa listahan mo. Allowance ka pa, ha? Ngayon, may cashier ka pa. Ngayon, dagdagan pa natin yan. Ano pang mga gastusin sa salon? Ano pang mga expenses? Tagalinis. Kung may tagalinis ka, ikaltas mo dyan araw-araw. Tagalinis ka. Tapos, ano pa? Ilan na yon? 6 na ba yon? 6 na. Ang 7, renewal. December na yon, renewal ng permit. 7 na yan. Saan ka kukuha ng pangbayan mo sa renewal? Kung ang nagbigay ka pa ng allowance, nagbigay ka pa ng 100 or 200, sakitaan mo na yan. Bawas pa lahat ng mga expenses. Ito pa, produkto. May produkto pa yan. Huwag nyo kalimutan. 8 na. 8 na, may produkto pa yan. Hindi ka pwedeng mag-reban na services lang gagamitin mo. Gagamit ka pa ng produkto. Ano pa? Tax. Kung ano ka man, anong klaseng tax ka ba? 3% or percentage tax, VAT ka ba, non-VAT, merong kaltas yan. At pag sa 3%, no, pag ang kinita mo ay 100,000, 3% dyan, mapupunta sa tax. So, ganun siya dapat. So, ano pa ang mga kalokohang trip natin doon sa allowance na yan? Pasahod mo sa salon assistant. Pang ilan na yan? Pang 10? 10 na, di ba? Lagpas na to ng 10. Sahod sa salon assistant. Kasi dito sa amin, sa salon namin, meron kaming salon assistant na siya yung taga-banlaw, taga-tusok, or naglilinis ng mga kalat-kalat. Basta gano'n, meron kaming salon assistant. Magpapasahod pa ako nun. Kaltas din natin yon, di ba? Tapos, ano pa? Daily expenses. Ano itong mga daily expenses na to? Lahatin na natin, maintenance ang tawag. Nasira yung gripo. Napundi yung ilaw. Biglang nasira yung upuan or nasira yung mga gamit natin sa salon, yung mga plancha, yung mga iron, yung mga blower, nasira. Ano pa? Supplies, yung mga ginagamit nating notebook, yung mga ginagamit nating ballpen, scotch tape, at yung mga kung ano-ano pa. Ngayon, sa sobrang daming dahilan yan, no, mag-allowance ka pa ba? Magbigay ka pa ng allowance? Buti sana kung malaking kumpanya ka,
Pero, para sa akin, hindi na dapat yon. Hindi na dapat yon. At dito sa salon namin, personal kong ah, policy sa aming rules, no, o sa aming commission base, is hindi nga kami 60-40. Nandun kami sa 65-35. O minsan nga, bababa pa kami. Bababa pa kami minsan. Lalo na pag mamahal yung gamot na gagamitin. Kasi, bakit? Sa dami nating gastusin, no, sa dami nating gastusin, walang matitira sa'yo. At, naniniwala ako, bilang owner, ikaw may-ari niyan, di ba? Responsibilidad mo yan na may matitirang kita, profit sa dulo ng bawat customer o sa bawat buwan o sa bawat taon para meron tayong gagamiting pang reinvest ang palaki ng ating negosyo. Kasi kung wala man lang natitira dyan, no, abunado pa tayo minsan, ano na lang, di ba? Maaring magsara, malugi yung ating negosyo. At pag nangyari yon, ilang tauhan mo ngayon ang mawawala ng trabaho? Mawawala ng hanap buhay. Kaya, para sa akin, personal kong sasabihin sa inyo or i-share ko sa inyo na wala na dapat yung allowance na yan. 1,000 lang yung riban. 1,000. 600 sa'yo, 400 sa kanila. Ay, 400 sa kanila, 600 sa'yo. Malaki tingnan. Malaki tingnan, di ba? 600 sa'yo 400 sa kanila. Pero isipin mo, malinis na yung 400 nila. Ikaw na owner, kakaltasan mo pa yan ng napakadaming dahilan. 12 yon lahat binigay ko. Kulang pa yon. Kailangan mo pa ng marketing. Gagastos ka pa ng marketing yan. Facebook ads, kung mag-ads ka, gastos yan. Flyers, kung nagpa-flyers ka, gastos yan. Di ba? So, ano lang matitira sa 1,000 mo? Buti sana kung ang presyo ng services nyo ay 10,000. Di ba? 10,000. Paano pag 1,000? Paano pag 500? Tapos may allowance ka pa. Oh, ano lang matitira sa'yo? Di ba? So, yan lang lagi kong sinasabi. Na dati, ako rin yan. Mabait ako. Mabait ako. Yun nga lang, sa sobrang kabaitan ko, kabaitan ng aking asawa, si Ma'am Zell, ng aming negosyo, naabuso kami. Isipin mo ha, yung staff namin na hindi marunong pang magkulay o magriban, binigyan namin ng komisyon. Hindi siya ang gagawa, yung asawa ko yung gagawa, pero yung share noon, hati sila ng asawa ko. O di ba kalokohan, kagaguhan yon? Tapos nakita mong nakasimangot paglabas, kasi 500 lang yung income niya. Putik kamay. Putik kamay na yan. May gana ka pang magalit. May gana ka pang nakasimangot. Dapat naman sana wala kang kita nun. Pero nga dahil sa mabait kami, yun yung ginawa namin. Pero, hindi na ngayon. Noon yun. Hindi na ako mabait ngayon. Mabuti. Mabuti na tayo. At magkaiba yun, ha? Isang mabait at isang mabuti. Yung mabait, naabuso. Yung mabuti, nagpapatupad ng tama at kung ano ang para sa kanila yon. At ang para sa atin yon. Dahil, yan nga sinasabi ko, responsibilidad mo bilang owner na mapalaki ang iyong negosyo, mapatakbo yan ng maayos, may kita at may matitirang profit at kita, di ba, sa dulo. No? Hindi tayo naging masama. Ang gusto ko lang, maging patas at maging tama. Hindi ko sinabing wag mong pasahurin. At pinaka-goal nga ng business namin, kumita yung bawat staff namin. Kasi commission-based kami. Di ba? At sana ganyan din kayo. Makitain nyo yung mga staff nyo, yung mga tauhan nyo. Dahil naniniwala ko na pares lang tayo ng gusto. Staff, owner, mga tauhan, o ikaw nag-invest, gusto lang natin kumita, gusto mo lang kumita, gusto ko lang din kumita, di ba? May kanya-kanya lang tayong goal kung bakit natin ito ginagawa. At isa nga sa mga goal ko, mapalaki yung aking salon business at makapagbigay ako ng maraming trabaho sa mga maraming empleyado. Di ba? Lalo na sa mga
hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil dito sa salon business, dito sa amin, kung kursunada ka, kung porsigido ka, kung gusto mo talaga dito, yung kitaan dito, above minimum. Parang teacher, parang pulis, no? Parang seaman, yung hairstylist namin. Pero, yun na nga lang, sumunod ka sa rules namin, sa policy namin, dahil hindi kami mabait, mabuti kami. At kung ikaw ay naka-experience ng ganon, di ba? Na-experience mo na naabuso ka dahil sa kabaitan mo, nagbigay ka pa ng allowance, tulog lang yung tauhan mo, di ba? Hindi man lang tumulong sa marketing mo, hindi man lang nakapagbigay ng flyers o hindi man lang nakapagpapasok ng customer, hayaan nyo na. Pero ngayon, alam nyo na tong technique na to, dahilan na to, 10 dahilan, lagpas pa ng 10 yung binigay ko sa inyo, aayusin nyo na yung negosyo nyo ngayon, di ba? Aayusin nyo na, magbigay na kayo ng tama, ng hindi sobra, di ba? Kasi, yun na nga lang, kahit naging mabait ka at nabuso ka, ito yung huli kong sasabihin sa inyo. Lagi nyong hahanapin ang positive side ng buhay. Positive side ng buhay, kung ano yung mga aral, no? Kung ano yung mga aral na nakukuha nyo dyan sa problemang iyan. Lagi nyong hanapin yan at pag nakita nyo yan, nako, napaka-dali na lang solusyonan ang mga problema. Kasi sa bawat problema, may pera dyan. At yan lang, huwag kalimutan, stay positive. Bye-bye, trabaho tayo at galingan natin mga salon owners.